Since tapos na ang kontrata ni Jonathan Kuminga sa Golden State Warriors, delikado nga pong umalis ito sa kanilang lineup as soon as bumukas ang off-season. Pinaniniwalaan na lilipat na ito ng ibang teams matapos nitong hindi magustuhan ang ilang beses na pagbabangko sa kanya ni Coach Steve Kerr ngayong taon. Ngunit ayon rin naman sa naging pahayag ni Coach Steve Kerr pagkatapos nga pong malaglag ng Warriors sa playoffs, nagsimula na nga itong pagsisihan ng kanyang ginawa kay Kuminga. Ayon sa naging pahayag nito sa interview, hindi nga daw sila nagkaroon ng pagkakataon na makabuo ng isang game plan para mapagsama-sama sa loob ng court sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Jonathan Kuminga dahil sa napakaikling oras na ibinigay sa kanila. Pero kung sakali man nga pong bumalik at manatili si Kuminga sa kanilang team, sisiguraduhin nga po niya na magagawa na ito ng kupunan as soon as possible. Kaya mukhang gumagawa nga ngayon ng paraan upang mahikayat ang kanilang batang player na hindi umalis sa kanilang lineup dahil naniniwala sila na sapat pa rin naman ito para makakuha ng kampyonato. Samantala, ibinulgar nga po ng Los Angeles Lakers na bukod kina LeBron James at Luka Doncic, lahat ng kanilang mga players willing silang i-trade ngayong off-season para lamang makakuha ng isang bagong sentro. At isa sa mga nangungunang big man sa listahan ay si Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks na inaasahang magiging available sa market. Ayaw rin naman nga po ni Nico Harrison na ibigay ang hinihiling nito na mas malaking kontrata na pang starting center. Kaya hindi na nga kayo dapat pang magulat kung iti-trade nila siya. Ayon pa sa lumabas na balita, posible nga pong gamitin nila ito bilang asset para makakuha ng bagong point guard na pansamantalang papalit kay Kyrie Irving, since inaasahan na hindi ito makakapaglaro next year matapos siyang magtamo ng ACL injury. Kaya pagkakataon na nga ito ng Lakers na i-offer sa Dallas Mavericks sina Gabe Vincent, Shake Milton at multiple second round pick upang makuha si Daniel Gafford na gusto na rin namang makasamang muli si Luka Doncic sa iisang team. Sa madaling salita, mukhang magkakaroon na naman ng bagong deal ang Lakers at ang Dallas Mavericks. Sa kabilang banda, hindi nga po makawan stories inaksaya ng New York Knicks ang kanilang pagkakataon na masarado ang kanilang second round series laban sa Boston Celtics matapos nila itong tambakan at talunin sa Game 6, 119-81 sa pangunguna ni Miles Bridges, Jalen Bronson, Karl Anthony Towns at si OG Anunoby na pare-parehong nagtala ng 20 plus points. Gumawa rin naman dito si Josh Hart ng sariling triple-double, 10 points, 11 rebounds, 11 assists. Kaya dahil sa pagkapanalo, aabante na nga sila sa East Finals kung saan kakalabanin sa 7-game series ang Indiana Pacers. Habang ang Boston tuluyang malalaglag at tapos na ang kanilang kampanya sa pagdepensa ng titulo. Sa madaling salita, magkakaroon tayo ng panibagong kampyon ngayong taon. At kasabay ng pagkalaglag, inamin ni Jaylen Brown sa harap ng media na sobrang hirap nga talaga na makakuha ng back-to-back championship dahil sa dami ng pinagdaanan ng kanilang team ngayong taon na siyang sumira sa kanilang momentum. Pero sa kabila ng nangyaring ito, hindi pa rin naman siya nawawalan ng pag-asa sa team kaya magpo-focus na lamang ito sa magiging future ng kanilang prangkisa.